Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-39 na kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Wakas. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nasa bahay ni Padre Florentino si Simon, sugatan at nagtatago mula sa mga awtoridad. Isang araw, nakatanggap ng telegrama si Padre Florentino mula sa tenyente ng Guardia Civil na nagbababala na may utos na hulihin ang isang Kastilang nagtatago sa kanyang bahay, patay man o buhay. Sa pag-aakalang ang asawa ni Doña Victorina ang tinutukoy, umalis si Don Tiburcio sa bahay upang takasan ang mga awtoridad. Ngunit si Simon pala ang talagang hinahanap. Tinanggap ni Padre Florentino si Simon sa kanyang tahanan nang walang pag-aalinlangan kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon ng mag-aalahas. Pinakitaan niya si Simon ng malasakit at inalagaan ito. Subalit tumanggi si Simon na magpagamot sa ibang doktor maliban kay Don Tiburcio. Habang inaalagaan siya ni Padre Florentino, unti-unting naisip ng pari kung paano nagbago ang buhay ni Simon at nagtataka kung bakit dito ito nagtago, kahit na noon ay mababa ang tingin ni Simon sa kanya. Sa harap ng kanyang kalagayan, nagdesisyon si Simon na uminom ng lason upang hindi mahuli ng mga awtoridad. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, isinalaysay ni Simon kay Padre Florentino ang kanyang tunay na katauhan bilang si Crisostomo Ibarra at ibinahagi ang kanyang kwento ng pagbabalik sa Pilipinas matapos ang 13 taong pagkawala. Ikinuwento niya ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagnanais na maghiganti sa mga taong nagwasak sa kanyang buhay, at ang kanyang mga plano na magtayo ng revolusyon upang palayain ang bayan. Naitanong niya sa pari kung tama ba ang kanyang ginawa at kung bakit hindi siya tinulungan ng Diyos sa kanyang layunin. Ipinahayag ni Padre Florentino kay Simon na hindi tinutulungan ng Diyos ang isang layunin na puno ng kasamaan at karahasan. Ayon sa pari, ang tunay na kalayaan ay nakakamit sa pamamagitan ng kabutihan, pag-ibig at sakripisyo, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti at pandaraya. Sa halip na kasamaan, ang kabutihan at marangal na gawa ang kinakailangan upang matamo ang kalayaan ng bayan. Tinanggap ni Simon ang kanyang pagkakamali at pumanaw na may kapayapaan sa kanyang puso. Matapos pumanaw si Simon, nagdasal si Padre Florentino para sa kaluluwa ng yumao. Kinuha niya ang kahon ng mga alahas at kayamanang naiwan ni Simon at inihagis ito sa dagat mula sa isang bangin. Sa pamamagitan ng paghahagi sa mga kayamanang ito, ipinapakita ni Padre Florentino ang simbolo ng pagtanggi sa kasakiman at ang pag-asa na sa hinaharap, kapag dumating ang tamang panahon, ang kayamanang ito ay gagamitin para sa isang makatarungan at banal na layunin. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nakatanggap si Padre Florentino ng telegrama mula sa tenyente ng Guardia Civil na nagsasaad na may utos na hulihin ang isang Kastilang nagtatago sa kanyang bahay, patay man o buhay. Inakala ni Don Tiburcio na siya ang hinahanap, kaya't umalis siya upang takasan ang mga awtoridad. Tinanggap ni Padre Florentino si Simon sa kanyang tahanan nang walang tanong, kahit na hindi niya alam ang tunay na dahilan ng pagtakas nito. Si Simon, sugatan at mahina, ay tinulungan ng pari ngunit tumanggi sa pagamutan mula sa ibang doktor maliban kay Don Tiburcio. Nagdesisyon si Simon na uminom ng lason upang hindi mahuli ng mga awtoridad. Bago siya mamatay, isiniwalat niya kay Padre Florentino ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Crisostomo Ibarra at ang kanyang mga plano ng paghihiganti at revolusyon upang mapalaya ang Pilipinas. Ipinahayag ni Padre Florentino kay Simon na ang kalayaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng karahasan at kasamaan, kundi sa pamamagitan ng kabutihan, sakripisyo at pagmamahal. Tinanggap ni Simon ang kanyang pagkakamali at pumanaw na may kapayapaan sa kanyang puso. Matapos pumanaw si Simon, kinuha ni Padre Florentino ang kahon ng mga kayamanang iniwan nito at inihagis sa dagat bilang simbolo ng pagtanggi sa kasakiman at isang pahiwatig
na ang yaman ay gagamitin lamang para sa isang makatarungan at banal na layunin sa hinaharap. Mga mahahalagang tauhan, Padre Florentino, isang paring Pilipino na tinanggap at inalagaan si Simon sa kanyang tahanan. Siya rin ang nakinig sa huling habilin ni Simon at nagtapon ng mga kayamanan nito sa dagat bilang simbolo ng pagtanggi sa kasakiman. Simon, siya ay ang mag-aalahas na sugatan at nagtatago mula sa mga awtoridad. Sa kabanatang ito, isiniwalat niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Crisostomo Ibarra at ang kanyang mga plano ng paghihiganti. Tinyente ng mga Guardia Sibil. Ang opisyal na nagpadala ng telegrama kay Padre Florentino upang ipaalam ang utos na hulihin ang isang Espanyol na nagtatago sa bahay ng pari. Don Tiburcio, siya ang asawa ni Doña Victorina na matagal nang nagtatago sa tahanan ni Padre Florentino. Inalagaan niya ang sugatang si Simon nang dumating sa lugar ng pari. Inakala niyang siya ang hinahanap ng mga awtoridad, kaya't umalis at nagtago ito sa takot na mahuli. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Padre Florentino. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Telegrama. Isang mensaheng ipinadadala sa pamamagitan ng telegrapo na naglalaman ng mahahalagang balita o utos. Kalayaan. Ang estado ng pagiging malaya. Walang anumang uri ng pagkakaalipin o pang-aapi. Kasakiman. Labis na pagnanasa sa kayamanan, kapangyarihan, o anumang bagay na higit sa sapat na pangangailangan. Sakripisyo, pag-aalay o pagsasakripisyo ng isang bagay na mahalaga o mahal para sa ikabubuti o ikapapakinabang ng iba o ng isang layunin. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng karahasan, paghihiganti o kasamaan, kundi sa pamamagitan ng kabutihan, sakripisyo, at pagmamahal sa kapwa. Ang kayamanan at kapangyarihan ay walang kabuluhan kung ito ay nagdudulot lamang ng kasamaan at pagkawasak sa sarili at sa bayan. Mas mahalaga ang moralidad at integridad. Ang pag-amin sa sariling pagkakamali at pagtanggap sa mga bunga nito ay mahalaga sa pagtahak sa tamang landas at sa pagkakaroon ng kapayapaan sa puso bago ang huling sandali ng buhay. At diyan nagtatapos ang 39 na kabanata ng El Filibusterismo, Wakas. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.